talk about this whole thing. I don't know how it does. Alam mo, parang somehow you can still feel it. Na parang, Conscious. halimbawa ako, parang magre-record ako sa gitara. I can do better. I can do better. I can do better. So, it's the same when you're saying something. Like, hi everyone, welcome to my vlog. No, that didn't come out right. Let me do it again. So, hi everyone. Diba, parang, ang hirap anuhin. I suppose, pag pumasok yung, pag dumating yung tropa mo, and you welcome them in. Yun na yun. Wala nang ulitan yun. Yun na yun. Like, hindi mo pwedeng... ano, kamusta? Hindi mo pwedeng, uy, pasok Ulit-ulit, ka, pasok. diba, Ay, wait lang, wait, hindi maganda yung pagkakagreet ko sa'yo. Oo, hindi gano'n. Ito parang, di ba, parang syempre, you wanna be as authentic as possible. Pero how do you do that? Sometimes you stumble in your words. Lalo na pag, yun nga, di ba, parang mga nakakasanayan natin na naririnig. Hello everyone, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my everyone. Ano yung sinasabi? Nagkakaroon ng mga typo. Oh, you stumble on your words kasi nga you're conscious. Yes, you're conscious and at the same time, yun nga, nakikita mo yung sarili mo kasi nga naka-record. So you are your own critic. Kaya nga, I can't help myself but look at the camera and know that it's there. Pero kanina, binideo kita, nagigitara ka. Naka-conscious ka ba? Hindi ka naman nagsasalita, hindi mo kailangan humarap sa camera. Naka-conscious pa rin. Yun nga, di ba? Parang kilala mo ako, love. Ayoko nang, di ba? Parang kahit sa mga picture, ayoko talaga nang kinukuhanan ako. I don't know. Hindi ko alam kung saan ang galing. I don't know why. Parang, dati naman gusto ko yun eh. Yung pag dumadaan ka nga sa mga bintana ng kotse. Tingin ka pa dun sa kotse. Ngayon, hindi ko talaga ginagawa eh. Parang, tapos yun nga, I don't like seeing myself in pictures. I don't like, lalo na yung alam ko. Yan, yung ganyan, parang. Pero, when we were younger, ako, I love talking in front of the people. Sasali ka ng mga contest, declamation. I love, kasi may certain, yun nga, may certain confidence, may certain power when everyone's listening to you. So, I think, sa'yo, kapag tumutugtog ka, sa harap ng maraming tao, it gives you confidence, gives you power. Pero hindi ka nagiging conscious sa itsura mo. Hindi ka nagiging conscious sa... no, actually, meron pa rin. Hindi, kasi katulad ikaw, pag tumutugtog ka, nako-conscious ka na hindi magkamali. Kunyari, may gig, may concert. Yun. And then people are just listening to your music. And it's the same thing na kapag ako, sumasali ako sa mga declamation or rhetorical contest, ako lang yung pinapakinggan ng tao. So, may consciousness. So, what's the difference kapag nire-record mo yung sarili mo? Eh, wala kang ang audience. It's just you and the camera. You're recording. Mas pressure ba yun? Parang nakakatanga nga eh. Wala ngang tao, di ba? Yeah, exactly. Pero ito, like example, pag nagpa-practice ako, dab. Hindi, kanina, binibidyoan mo ko. Kaya ko naman tugtugin yun eh. Ginagawa ko yun araw-araw. Yeah. Pero pag hindi mo nire-record, okay naman. Pero pagka nagsimula ka na, game na, magkakamali. Kasi conscious ka na ayaw mong magkamali. So parang iba yung yun. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Like, kaya kong gawin yun. Lagi ko tinutugtog yun eh. Ginagawa ko yun ng pag walang nire-record. Pero pag kami nire-record, mali na naman. Ilang beses mo na tinutugtog yan. Paulit-ulit na. Nagkakamali ka pa din. Hindi naman talaga. Pero di ba parang if you... Is it different kapag kunyari nasa small gatherings, kunyari inuman or like with our friends and then sinabi ko sa'yo na tugtugin mo yun. Gusto ko, nako-conscious ka ba? Hindi, yun nga eh. Parang kasi it's okay na magkamali. Kasi you're among friends, parang gano'n. Or Pero kapag nagpa-perform ka sa stage, bawal magkamali. Kasi you're giving an impression sa mga taong hindi nakakakilala sa'yo. May ganong level, pero hindi eh. Actually, pero I would say mas conscious. I'm more conscious with making a mistake than looking good. Which is, I think, parang mas magaling, parang, ang mga tao naman, pag pinapanood ka, parang pag nakikita nila na,
kung ano ginagawa mo, parang akakalain nila magaling, pero puro mali na pala yung pinipindot mong nota. Siguro bilang manunugtog, hindi ko may alis sa sarili ko na maging conscious about, the right note, the right chord. Parang alam ng kapwa musikero yun. Parang tapos laging may fear na parang, isa sa mga nanonood ng musikero yan. Huhusgahan ako na. Iba yun. Iba yung consciousness na yun. Iba yung consciousness na to. Napapansin ko nga yun. Parang, remember yung kay Marvin, pag tumutugtog ka, and then meron siyang mga kasama na musikero din. Parang may certain pressure. Hindi ka nire-record They're just watching you like face to face, live. That's where I mostly impressed them. Galing tumugtog. Pero pagka, ito na. Pag ikaw, record mo lang yung sarili mo, just like alone in the room, you're recording, napapressure ka ba? No, if I'm recording it for myself, hindi. For your own viewing. Pagka Pero if you think na... Pero I always criticize it. Pero pag alam mong ipopost, nagiging critic. Pag ikaw yung sabi, record tayo ng ganyan. Ewan ko kung bakit gano'n. May parang may maliit na tag na parang may takot. Kaya ako nagkakamali pag nagre-record. Kaya ako nagkakamali on stage. Hindi ko alam. Hindi naman siya crippling, thank God, di ba? Pero di ba parang when you're up there or when you're like this, yung nire-record ka, it takes a certain getting used to para makalimutan mo na you know what, or para kumbinsin mo yung sarili mo na, you know what, you're just having fun, you're just playing, you're just you're doing this. May standard ka kasi. And siguro kung paano ka nakilala ng mga tao, si Jad magaling mag-gitara yan. So andun yung critic ng mga tao na sige nga, pakinggan ko nga to, pakinggan ko nga nag-cover. Tapos pag nagkamali, kaya nga may mga ganun na parang. Pero if you play in front of people na hindi mo kilala, kinakabahan ka? Hindi naman kinakabahan. Hindi naman siya kaba Ano siya Ayun nga, it's more about a me thing. It's not about them. What if it's the other way around? Ikaw naman ang nanonood ng kapwa-gitarista mo. How do you think? Judgmental ka ba? Sa lahat ng mga sinisilip mo? Lahat ng musikero. Sinasabi ko, ito, judgmental kami. Judgmental tayo. Sa kapwa musikero. Yun nga ang masakit. Parang sa kapwa musikero pa. Totoo yun. Like parang... Pero pag international musician... Kahit na! May ganon na parang, kaya ko yan. May ganong attitude. Ewan ko. Galingan. Magsabi na, hindi totoo yan. Dito, impokrito ka. Yung pag sinabi, hindi man ako ganon. Hindi, impokrito ka. There is a certain level of comparison. There is a certain level of... you feel like you're better. Or parang he only got there kasi he practiced 10,000 hours. I don't have 10,000 hours. Kasi may pamilya ako. May ganon hindi mo matatanda. Why do you think that? Because we're human. It's an ugly, ang pangit ng ganong ugali. Pero I am definitely sure na lahat ng musikero, pag nanonood sa kapwa musikero, may certain level of judgment. Especially halimbawa gitarista sa gitarista. Meron yan. Oo naman, di ba? Pag nagsa-soundcheck. Yayabangan ka nito. Tapos yayabangan mo din. Even among friends. Pero yun, ang maganda among friends, when you're friends, you know, minsan, nababahiran ng negative connotation. So, alam kong masamang ugali yun. Alam nating masamang ugali yun. Pero wala yung nangyayari yun. Drummer sa drummer, bahista sa bahista. Like, singer sa singer. Singer sa singer. Lahat yan. Kahit pa... siguro, iba yung mga artists, people that you look up to, like idol. Wala, idol yun. Pero parang pag may lumalapit sa'yo, galing mo pre, ayos yung atake mo dito. Is that true? Do you feel na sincere? Na totoong nagalingan sila? When I do they it, just want to build connection? Kaya good stuff lang sasabihin. I don't know. Ako, when I do it, it's true. It's true. Pag lumapit ako,
Tapos pag nagsabi ko, ang ganda ng ano mo, ang ganda ng ginawa mo doon sa part na yun. Sa akin, totoo yun. Kasi parang yun nga, parang, parang ayoko ng asal bata na pastikan pa. I would even come up and say, para turo mo nga sa akin yan. Anong ginawa mo? Parang paano mo naisip yun? Or, how do you come up with lines? Yung mga ganyan. Paano mo naisip yun? Bakit mo ginawa yun doon sa part na yun? May ibang... BS. BS na lalapit sa'yo. Tapos, parang galing ng set. Para pag siya naman. Especially pag alam mo sa sarili mo nagkalat ka talaga. Yun. Pag alam mo nagkalat ka sa set. Tapos biglang lalapit sa'yo na, pare, ayos yung set. Talaga. Mukha akong BS. Alam mo, nagkamali ko sa part na yun. Gitarista ka. Alam mo yun. Alam nila yun. I don't think it's just musicians. Feeling ko pati mga dancers. I think everyone. I feel that everyone has that kind Everyone has their own insecurities. It's not... Pero there's a difference. Oo, may insecurity ka. Pero there's a difference na gusto mong matuto from the best or feeling mo best ka na kaya you try to critique others. That's the wrong way. Lalo na pag mga, naririnig ko lagi, mga veterano na ako sa sa industriya to. So magaling ka na. Tagal ko nang ginagawa to. Tapos may dadating na bago lang, fresh, young, and talented na, pero parang doon nagkakatalo. Matagal na ako sa industriya. Gusto ko, it's this time around. When you're doing it, you do it the right way. Not for, recognition or ano. I think actually BSD yun. Parang you want recognition. Why would you do this? If not for recognition. Validation. Parang syempre gusto mong masabihan ka ng tao at ng kapwa na, you know what, you are a good artist. I see yung yung style mo, yung ganyan. So, you do it for that. Pero di ba parang dapat mawala yung ugali na BS. Ayan, tawag mo. If you admire someone through admiration. Doesn't mean that you cannot critique them. Yeah. It just means na you can critique them, pero admire them at the same time and respect them at the same time. Pero pag kunyari, nakakapunta tayo sa isang place na merong nag-gig, sasabihin na, may kapatid tayo sa industriya. Si Sir, mukhang musician. Kaya ako pag gano'n. pag gano'n, parang, ang ano ng music industry dito, parang brotherhood. Tapos pag nagtutugan. Hindi pa gano'n. Akala mo gano'n na. Hindi pa. How I wish na gano'n nga. Alam mo yung may real brotherhood talaga na when someone is struggling, tutulungan mo. Hindi eh. How I wish na that was how it really is. May mga nasasalangan naman akong na gano'n. Pero back in the days, yung mga 90s, mga banda, mga Eraserheads, mga parang di ba may mga issues na ang tataas ng mga ihi nila pag magkakasama. May mga pataasan, pagalingan. Tapos suplado. Ganon yung mga, parang sila na mga naunang banda. Like kasama yun sa, you can't blame them. I mean, kasama yun sa attitude. Oo, pero one thing that I've noticed, nung nag-pandemic, since nawala ng mga gig, walang performance, nung bumalik, parang everyone started from zero. Parang naging mas down to earth yung mga banda. Kasi siguro parang gusto nilang makaramdam ng tao ulit, yung mapakinggan ulit sila. Tapos sobrang daming banda ngayon. Parang maraming lumalabas na bagong artist. Pero not congested. Pare-pareho lang. Siguro lang. Like walang bago. Hindi katulad nyo. Iba-iba lang parang iba-iba lang. Taste, iba-ibang genre. It's more or less the same thing. Parang... Pero would you say yung mga bagong banda ngayon, magagaling? Shit. Mayroong mga magagaling.
Like, Dilaw. Oh, You like them? sayang, four of spades. Yan, dilaw. Magaling. May mga magagaling. Actually, lahat sila, Iba kasi ang genre lahat sila ngayon magaling. eh. Yun nga lahat sila magaling. I am not saying na hindi sila magaling. Lahat sila magaling. Lahat Iba lang ng mga- kinikater. lahat ng nakikita Na mo. audience. Kasi kung hindi magaling yan, 1,000 views, million views. Ang basihan na magaling, people listen to you. So magaling. Hindi mo pwedeng sabi, hindi mo pwedeng sabi, hindi mo magaling. Hindi mo magaling. Most of the band ngayon kasi talaga OPM, Tagalog songs. Pero more on Tagalog eh. Yun kasi ang namamayag pag ngayon because of the audience, which are the younger generation. Yeah, Tayo kasi, 90s, pag English yung song, shit, parang English na band. Parang international band to, like Wolfgang, di ba? Nung una ko narinig yung Wolfgang kay Kuya, akala ko international band ang Wolfgang. Kasi nga, nasanay ako, like Parokya, Eraserheads, River Maya, Kamikaze, sila eh, di ba? And then yung Wolfgang, I thought it's an international band. Kasi nga, puro English. Nung narinig ko na lang yung yung Tagalog song nila. Sa mata ng Diyos. Yun. Yung narinig ko lang, ay, ano pala yan? Filipino band. And then, that's one of their songs na gusto. Pag band ka dito sa Philippines, gumawa ka ng English songs na tunog international, ang galing-galing. Dati may ganung stigma. Ngayon, at least, mas marami yung mayakap, mas marami yung umana sa OPM. So, the challenge is, paano ka magtutunog bago? Paano ka magtutunog bago? Again, magagaling yung mga lumalabas ngayon. Walang question doon. And they earn their spots. Diba? Yeah. Not yan. They earn their spots. They're there for a reason. They worked hard for it. Yun talaga yung nila. Pero would you actually really say na it's new? Parang may trend na bumabalik yung mga tunog 60s eh. May trend na ganun eh. So, it's not new. You're just revisiting old styles with newer instruments, newer technology. Yung mga bago dumating si Elvis, yung mga Surfing in the USA, yun lang, yung mga Beach Boys. mga ganun-ganun lang. Pero nung siya, yung mga ginawa niyang kind of music, hindi naman siya gumawa, pero the kind of music that he peddled, talaga yun. So, yun. Because it's different. Sa mga naririnig ng tao. Tapos isa, example closer to heart, na mas kaya ko sigurong i-explain. Glam rock. Mr. Big, yung mga big hair metal bands. White Lion, gusto ko Classic rock. Hair metal. Yeah. Mga ganyan. So, 70s, 80s. 70s, 80s. Mga ganon. Tapos biglang Nirvana. Yun, parang Nirvana, they didn't even last that long. How long were they around? Bago namatay si Kurt Cobain. Pero yung impact, kasi they approached, it's still rock, pero it's different. It's different from the hair metal, spandex things. Diba? So alam mo yun, parang yun. May bagong may parang, yung mga this is a breath tao. of fresh air. And relatable yung mga kanta. It's more relatable. And parang, daming tapos na it's yung a rebel song. Tapos na yung mga matataas na boses na, I remember you. Tapos na yun, ang mga yun. I'm so happy because today I found my... Parang tamad kumanta. Back then, Journey, parang ganun talaga dapat pataasan ng boses. Don't stop believing. Tapos biglang I'm so happy. Shake down 1970. Tapos doon na pumutok na yung ganung sound, pumutok na yung ganung rock. Pero rock. Alternative. Alternative rock.
Doon nag-shift din yung ano. Pero now, parang when was the last time that there was really ever a shift? Diba? It's more of this same thing. Diba? Parang when was the last time that you actually remember na there was a shift with... No, nung 90s kasi, Filipino bands play Tagalog songs. Ngayon, Filipino bands play Tagalog songs, pero in a more like refined, almost targeted. which are fresh sa younger generation. Kasi hindi naman nila naabutan yung banda kasi nung time natin. Like, happy, na alam mo yan, like, band music, right? Ngayon kasi parang naging ballad, rock, parang ganun eh. It's all meshed together. It's Oo. Tapos, heartbreak. Walang yung heartbreak. which cater to the younger generation. Anong tawag ng mga bata doon? Relapse song. What the fuck? Relapse song siya. Tayo ang relapse song natin, Avril Lavigne, Alanis. Mga ganon, Natalie Imbruglia, mga ganon, Joe. We were the cooler kids. Ngayon kasi, relapse din sila. Pero it's a good thing na nag-aano ulit yung OPM. Like Ayan. Tagalog songs. Kayo, Let Gravity, di ba? Tagalog songs kayo eh. Mostly. Tapos ano lang, parang simple lyrics, madaling sabayan. So it's the same thing with the younger generation. Although, mas bata yung mga nagbabanda ngayon. Bagets. Hindi ako Mas marami silang audience. Hindi mo rin naman masasabi. Hindi mo rin naman masasabi mas marami silang audience. Or sa circle at least na ginagalawan ko. It's not, hindi rin ganun eh. Actually, parang maganda ngayon. Feeling ko, it's more important to like, put yourself out there. I feel like that's how most kids or most bands like myself see it. Parang ano na lang eh, masaya ako eh pag ginagawa ko to eh. Kaso yun nga, parang there's nothing new. Yeah. Tapos wala na ngang definition eh. Like, what kind of music is that? Before, we were like, parang tayo sa ganun. Definition, may categories. Ngayon, wala na. Parang, they're just putting the music out there. Oh, it's pag may broad. nagawa Which is, silang kanta, which is a good thing din. Ayos din yun. Parang like sa isang album or sa isang playlist, iba-ibang genre na. No, I mean, ibig sabihin, even in the same song, parang may mga gumagawa dyan na parang, sino yung banda na yan na may horns, may trumpet sa Lola Amor. Oh. Raining in Manila. Oo, di ba? Parang, They became more creative. no, kaya nga, pero parang in a normal band setup, parang you won't see trumpets. Yeah. Like in a normal like Violin. rock band setup, Mm-mm. you don't typically see trumpets. You don't typically see violins. Saxophone. Yung mga ganyan. So, it is a band. It's still a band. Pero, and like I said, parang that's the way they did it before. Four-piece band. No. But back in the 60s, diba, parang may piano. You had a whole Yeah. ensemble behind you. Tapos may drums. And, that's what a band really is. Like a group of instruments or individuals playing instruments and then making music. Ganon. Yun yung banda. Parang there was a time na ang definition ng banda, dapat may gitarista, may bahista, may drummer, may kakanta. Tapos, minsan, may rhythm guitars, pag Tapos yun parang, yun yung parang banda. Tapos nagkaroon ng keyboard. Tapos yun parang, we got creative. Ben and Ben. Ilan sila? 8? 9, I think. Siyam? Aba. Pero, yun, parang, it's still a band. That's how they make it. That's how they make the sound work.
Diba? Pero yun nga. Tayo makabag 7, I think. Oo, tayo magkababa. Lola mo, Rilan. 7, I think. Tatlong wind instrument. Oo. Kami 3. Kayo, tatlo. Pero ano, suntukan na lang. Hindi, depende rin kasi sa mga kantang ginagawa. Oo, kaya nga. Diba? Ayun, yun. Importante yun. Kung ang linyahan nyo ng kanta nyo, parang Manila Sound, ska, Kailangan marami. oo, parang you need those sounds. Yeah. Pero kung ang linyahan mo Acoustic. ako acoustic nga lang eh. So, ano yun, parang, we're still waiting for the next big thing. Shift. Pero feeling ko wala na Parang nag-ano silang nag-recycle. Parang recycle na lang. I'm not saying it's a bad Parang fashion, bumabalik lang yung uso. I'm not saying it's a bad thing. That's just how things are, I guess. Pero parang hindi na katulad nung dati. Like, Black Sabbath na lang. Mga Ozzy Osbourne. When they came, parang that was like different din. It was heavier. Parang yun talaga yung si Tony Iommi parang bigat na nung dati tapos biglang may Slipknot na. Parang, pero dun sila lahat galing. Yung Black Sabbath, like heavy. Oh, this is heavy pa. At the time, it was heavy. Pero syempre, it got heavier and heavier na. Pero dun nagsimula yung sa gitara naman sila. Sila Jimi Hendrix before Van Halen. Tapos umubas yung New Gods. Yeah. Sila Eric Johnson, si Triani, si Steve Vai, si Malmsteen, si Paul Gilbert, si Petrucci, ang dami. Tapos ngayon, ang dami pa sila. Polifia. Polifia. Tapos yung Japanese. Tapos yung ganon mag-gitara. Mateo. Tapos si Asato, Mateo Sasato. Pero yun, dami na. Doon mo na parang, okay. So those are the things na got redefined. At least sa gitara, meron na Trigoba. So dito sa Philippines, sino yung magaling? Mag-gitara? Ikaw? Hindi. Sa sikat na band. Si Perf. Ayun, syempre. Si River Maya, Perf, di ba? before, oo. Marami rin mga magaling. Sino? Si Perp, si Hype, Noel Mendez. Younger. Hindi, the thing is, hindi nila sino-showcase na din. Like, halimbawa, sa Wolfgang dati, ayun, nagsusolo pa eh. Sila Manuel Legarda. Nagsusolo pa eh. Pero ngayon, yun, pansinin mo yung mga songs ngayon. Yeah. Walang solo. Wala akong maririnig na may solo eh. Parang ganon, parang... Ad-lib. Oo. May onting ad-lib. Utay-utay, di ba? Pero parang wala siyang section na, good guitar solo, hindi katulad ng dati na meron. May guitar Kasama solo. sa show. Oo, kasama yon. So ngayon, parang hindi. Kaya hindi nabibigyan siguro ng nabibigyan ng avenue na magpakilala yung Kasi in their own bands, parang they're just doing their work. Pero as far as like yung talagang solo, yung tulad ng ginagawa dati ng mga panahon na yan na may part ng show na para sa'yo lang. May section. May section To highlight highlight. their May talent. solo, o kaya guitar solo, tapos may drum solo din. Yeah. Ngayon wala nang ganun eh. Parang, I guess people got tired of it siguro. I don't know. I would love to see those
Then do it in your show. Pag magkaroon kayo ng pag-gig nyo, do it in the show na magkaroon kayo ng solo. Di ba? Nasabi ko nga yun. Meron na nga parang gagawin. Kaya nga parang, again, we're not trying to do something. Kailan ang next gig mo? 30. 30th. 30, Saan? Ano yan? BGC? Taguig. Oo. Noctos. Noctos. July 30. It's Let Gravity, guys. Thank you for listening. Kapag-vlog ba?